Sa lalong umiinit na gulo ngayon sa pagitan ng US, Iran at Israel, marahil ay naitatanong mo sa iyong sarili, paano nga ba naging mortal na magkaaway ang Amerika at Iran? Paano humantong sa ilang dekadang tensyon at malakihang gyera ang kanilang relasyon? Ngunit baka magulat ka kapag nalaman na dati silang magkaibigan at sanggang dikit. Paano nagkaroon ng lamat ng kanilang relasyon na naging sanhi upang sila ay maging mortal na magkaaway? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Kung titingnan natin ang kasalukuyang balita, parang matagal nang magkaaway ang Iran at Estados Unidos, ngunit ang nakakagulat na katotohanan, dating malapit na magkaibigan ng dalawang bansa. Ang kwento ng kanilang pagiging mortal na kaaway ay nagsimula mahigit 70 taon na ang nakaraan. At puno ito ng lihim na operasyon, revolusyon, hostage crisis at laban sa kapangyarihan sa gitnang silangan. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, hindi pa kalaban ng Amerika ang Iran. Sa katunayan ay magkaalyado pa ang mga ito. Ang Iran ay isang napakayamang bansa sa langis at mahalaga ito sa pandaigdigang ekonomiya. Sa panahong yun, karamihan ng kontrol sa langis ng Iran ay hawak ng mga British company at maraming Iranian ang naniniwalang inaabuso sila ng mga dayuhan. Dito pumasok ang isang leader na magpapabago sa kasaysayan. Noong 1951, naging Prime Minister ng Iran si Mohammad Mossadegh. Isa siyang popular na leader at gustong-gusto siya ng maraming Iranian dahil may isa siyang malaking plano. Ang ibalik sa bayan ang malaking kita ng langis ng Iran na pakiramdam ng karamihan ay mas nakikinabang ang mga banyagang kumpanya kaysa mga mamamayan ng bansa. Ibig sabihin, gusto niyang kunin mula sa mga dayuhan ang kontrol sa langis at ibalik ito sa pamahalaan ng Iran. Para sa maraming Iranian, ito ay isang simbolo ng kalayaan at dignidad. Pero para sa kanluran, lalo na sa Britanya at Estados Unidos, ito ay isang malaking banta. Noong panahong yun, kasagsagan ng Cold War sa pagitan ng Amerika at Soviet Union. Natatakot ang Amerika na kapag bumagsak ang ekonomiya ng Iran dahil sa krisis sa langis, baka mapunta ito sa impluensya ng Soviet Union. Sa madaling salita, iniisip ng Amerika na maaaring maging kaalyado ng komunismo ang Iran. Kaya noong 1953, gumawa ang Amerika ng isang napaka-kontrobersyal na hakbang. Sa ilalim ni US President Dwight Eisenhower, pinahintulutan ang CIA na magsagawa ng isang lihim na operasyon upang pabagsakin si Mossadegh. Ang operasyon ay tinawag na Operation Ajax. Sa tulong ng propaganda, bayarang protesta at manipulasyon sa politika, nagawa ng CIA at British intelligence na patalsikin si Mossadegh sa kapangyarihan. Ito ang isa sa pinakaunang halimbawa ng regime change na isinagawa ng Amerika sa ibang bansa. Matapos ang kudeta, ibinalik sa kapangyarihan si Shah Mohammad Reza Pahlavi, ang hari ng Iran, na tila nawala ng suporta mula sa kanyang mga mamamayan sa pag-usbong ni Mohammad Mossadegh. At dito nagsimula ang halos 25 taon ng napakalapit na relasyon ng Iran at Amerika. Ang Shah o ang hari ay naging isa sa pinakamalapit na kaalyado ng Estados Unidos sa Middle East. Kapalit ng murang langis, binigyan siya ng Amerika ng modernong armas, military training at economic support. Sa loob ng maraming taon, ang Shah ay tinanggap sa White House ng 7 magkakasunod na American presidents. Sa panlabas, mukhang napakatibay ng kanilang pagkakaibigan. Pero sa loob ng Iran, unti-unti nang nag-iipon ang galit ng mga tao. Maraming Iranians ang naniniwala na ang kanilang hari ay isang diktador na suportado ng Amerika. Ang kanyang secret police na tinatawag na SAVAK ay kilala sa pag-aaresto, pagpapahirap at pagpapatahimik ng mga kritiko ng gobyerno. Habang yumayaman ang elite sa Teheran, maraming ordinaryong Iranian ang nananatiling mahirap. Unti-unting lumaki ang galit sa loob ng bansa. At sa likod ng galit na ito ay isang relihiyosong leader na nasa exile. Ang pangalan niya, si Ayatollah Ruhollah Khomeini. Isa siyang Shia cleric na matagal ng kritiko ng Shah o ng hari. Dahil sa kanyang matinding pagtutol, napilitang tumakas si Khomeini sa Iran at nanirahan sa exile sa Iraq at kalaunan sa France. Pero kahit nasa ibang bansa siya, lumalakas ang kanyang impluensya sa Iran. Ang kanyang mga sermon ay lihim na ipinapasok sa Iran sa pamamagitan ng cassette tapes. Pinapakinggan ito ng milyon-milyong Iranian na naghahanap ng pagbabago.
Noong 1978, nagsimula ang malalaking protesta laban sa Shah. Lumakas ng lumakas ang mga demonstrasyon hanggang sa hindi na ito makontrol ng gobyerno. Ilang linggo lang ang lumipas, bumalik si Ayatollah Khomeini sa Iran. Ang pagbabalik niya ay parang pagbabalik ng isang bayani. Milyon-milyong tao ang lumabas sa kalsada para salubungin siya. Sa loob lamang ng ilang buwan, bumagsak ang dating sistema ng gobyerno at itinatag ang Islamic Republic of Iran. Mula noon, ang bagong gobyerno ng Iran ay naging malakas na kritiko ng Amerika na kanilang tinatawag na Great Satan. Pero may isang pangyayari na tuluyang nagpasiklab ng galit ng mga revolusyonaryo. Noong 1979, pinayagan ng Amerika na tumakas ang Shah at pumasok sa Estados Unidos para sa isang cancer treatment. Noong January 1979, tuluyan ng tumakas sa Iran ang Shah habang sumasabog ang revolusyon sa buong bansa. Para sa maraming Iranian, ito ay isang malaking insulto. Naniniwala sila na dapat ibalik ang Shah sa Iran upang litisin at parusahan sa kanyang mga krimen. Ang galit ng mga estudyante at revolusyonaryo ay sumabog. Noong November 4, 1979, libu-libong Iranian students ang lumusob sa US Embassy sa Tehran. Inakyat nila ang mga pader ng embahada at mabilis nilang kinontrol ang compound. Mahigit 60 Amerikanong diplomats at staff ang kanilang bihag. Sa kalaunan, 52 sa kanila ang pinanatiling bihag sa loob ng 444 days. Isa sa pinakamahahabang hostage crisis sa modernong panahon. Para sa mga revolusyonaryo sa Iran, ang embahada ay simbolo ng dekadang pakikialam ng Amerika sa kanilang bansa. Ang hostage crisis na ito ay gumulat sa buong mundo. Sa Amerika, halos araw-araw itong laman ng balita. Ang mga pamilya ng mga hostage ay naghintay ng higit 1 taon habang sinusubukan ng Washington na ayusin ang krisis. Sa Iran naman, naging simbolo ito ng pagtatapos ng impluensya ng Amerika sa kanilang bansa. Dito nagsimula ang permanenteng pagkasira ng relasyon ng Iran at Estados Unidos. Habang tumatagal ang krisis, lalong tumataas ang pressure sa pamahalaan ng Amerika na iligtas ang kanilang mga mamamayan. Ang pangulo noon ay si Jimmy Carter. Sinubukan niyang resolbahin ang krisis sa pamamagitan ng diplomasya, ngunit habang lumilipas ang mga buwan, walang nangyayaring progreso. Sa huli, nagdesisyon ang Amerika na gumawa ng isang mapanganib na military rescue operation, ang Operation Eagle Claw. Noong April 1980, inilungsad ng United States ang lihim na operasyon. Ang plano ay ipasok ang mga special forces ng Amerika sa Iran upang palihim na iligtas sa mga hostage. Ang operasyon ay napakakomplikado. Kailangan nilang magpadala ng helicopters at transport aircraft mula sa malalayong base, magtagpo sa isang lihim na desert location sa Iran at pagkatapos ay lihim na pumasok sa Tehran upang iligtas ang mga bihag. Pero bago pa man makarating sa Tehran, nagsimula nang magkaroon ng problema. Habang lumilipad sa disyerto ng Iran, ilang helicopters ang nasira dahil sa matinding sandstorm. Dahil dito, kinailangan ng mga commander na ikansela ang operasyon. Habang naghahanda sa pag-alis, isang helicopter ang bumangga sa isang transport aircraft. Ang resulta, malakas na pagsabog sa gitna ng disyerto. 8 Amerikanong sundalo ang namatay. Ang rescue operation ay tuluyang nabigo. Ang balita ng failed rescue mission ay gumulat sa buong mundo. Para sa Amerika, ito ay isang napakalaking kahihiyan. Hindi lamang sila nabigo na iligtas ang mga hostage, nawala pa ang buhay ng kanilang sariling sundalo. Ang pangyayaring ito ay malaking dagok sa reputasyon ni President Jimmy Carter. Sa eleksyon ng 1980, tinalo siya ni Ronald Reagan sa isang landslide victory. Habang papalapit ang inaugurasyon ni Reagan, patuloy pa ring hawak ng Iran ang mga hostage. Pagkatapos ng 444 days, noong January 20, 1981, pinalaya ng Iran ang 52 Amerikanong bihag. Ilang minuto matapos manumpa bilang Pangulo si Ronald Reagan. Bagamat natapos ang hostage crisis, ang pinsala sa relasyon ng Iran at Amerika ay halos hindi na maaayos. Sa mga sumunod na taon, lalo pang tumindi ang tensyon. Noong 1983, isang malakas na pagsabog ang sumira sa US Marine Barracks sa Beirut, Lebanon. Sa pag-ataking ito, 241 na Amerikanong sundalo ang namatay. Ito ang pinakamalaking bilang ng pagkamatay ng US troops sa isang araw mula pa noong World War II. Ang pag-atake ay isinisi ng Amerika sa mga Iran-backed militant group, lalo na sa Hezbollah. Mula noon, nagsimulang gamitin ng Iran ang tinatawag na proxy strategy
pagsuporta sa mga armed groups sa iba't ibang bahagi ng Middle East upang labanan ang impluensya ng Amerika at ng mga kaalyado nito. Pero may isang nakakagulat na twist sa kasaysayan. Sa kalagitnaan ng 1980s, sa ilalim ni President Ronald Reagan, lihim na nagbenta ang Amerika ng missile sa Iran. Ang plano ay gamitin ang perang kita mula sa pagbenta ng missiles upang suportahan ang anti-communist rebels sa Nicaragua. Ang operasyon ay lihim dahil ipinagbabawal ito ng US Congress. Nang mabunyag ang iskandalo, naging isa ito sa pinakamalalaking political scandal sa kasaysayan ng Amerika na tinawag na Iran-Contra Affair. Noong 1989 sa pagpanaw ni Ayatollah Ruhollah Khomeini, isang leader ang umusbong, si Ayatollah Ali Khamenei. Dala ang parehong pagkamuhi sa Amerika, lalong umigting ang hidwaan ng dalawang bansa. Pagpasok ng 1990s at early year 2000, ang alitan ng Iran at Amerika ay lumipat sa ibang larangan mula sa direktang komprontasyon patungo sa proxy wars, sanctions at nuclear tensions. Ang Middle East ay naging parang isang chessboard kung saan sinusubukan ng dalawang bansa na palakasin ang kanilang impluensya. At sa susunod na mga taon, lalabas ang isang bagong issue na magpapalala sa relasyon ng dalawang bansa, ang nuclear program ng Iran. Ang bagong issue ay mas delikado, nuclear weapons. Noong 2002, isang nakakagulat na balita ang lumabas sa international community na diskubre ng mga International Intelligence Agency na ang Iran ay may mga lihim na nuclear facility na hindi nila ipinapahayag sa United Nations. Dalawa sa mga pasilidad na ito ay nasa Natanz at Arak sa mga probinsya ng Iran kung saan pinaghihinalaang gumagawa ang Iran ng uranium enrichment, isang proseso na maaaring gamitin para sa nuclear energy, ngunit maaari ring gamitin sa paggawa ng nuclear bomb. Para sa Amerika at mga kaalyado nito tulad ng Israel, ito ay isang napakalaking alarma. Noong panahong yun, ang Pangulo ng Estados Unidos ay si George W. Bush sa isang sikat na talumpati noong 2002. Tinawag niya ang Iran na bahagi ng Axis of Evil. Sama sa listahan nito ang Iraq at North Korea. Ang mensahe ng Amerika ay malinaw. Naniniwala silang ang Iran ay posibleng nagtatangkang gumawa ng nuclear weapons. Dahil dito, nagsimulang magpataw ang Amerika ng matitinding economic sanctions laban sa Iran. Sa sumunod na administrasyon, sa ilalim naman ni President Bill Clinton, ay lalo pang pinalakas ang sanctions at ipinagbawal ng Amerika ang maraming negosyo sa Iran lalo na sa oil industry. Hindi lang yun, pinakilala ng Amerika ang tinatawag na secondary sanctions kung saan kahit ang mga kumpanya mula sa ibang bansa ay maaaring parusahan kung makikipagnegosyo sila sa Iran. Dahil dito, maraming international companies ang umiwas sa Iran. Unti-unting naapektuhan ang ekonomiya ng bansa habang tumaas ang tensyon, isang bagong uri ng digmaan ang ginamit laban sa nuclear program ng Iran. Hindi ito bomba, hindi rin ito missiles, ito ay computer virus. Noong panahon ni President Barack Obama, lihim na inilunsad ng Estados Unidos at Israel ang isang cyber operation na tinatawag na Stuxnet. Ang Stuxnet ay isang napaka-advanced na computer worm na dinisenyo upang sirain ang mga centrifuge machine sa nuclear facility ng Iran. Ang mga centrifuge ang ginagamit upang paikutin ng uranium hanggang sa ma-enrich ito. Kapag naapektuhan ng Stuxnet ang mga makina, pinapaikot nito ang centrifuge sa sobrang bilis hanggang sa masira ang mga ito. Ito ang isa sa unang kilalang cyber weapons sa kasaysayan na ginamit upang sirain ang isang physical infrastructure. Habang lumalala ang tensyon, sinubukan ng mundo na pigilan ang posibleng nuclear crisis. Noong 2015, nagkaroon ng malaking kasunduan na tinatawag na Joint Comprehensive Plan of Action o JCPOA. Sa ilalim ng kasunduang ito, pumayag ang Iran na bawasan ang kanilang uranium enrichment, sirain ang ilang nuclear facilities at payagan ang international inspections. Kapalit nito, pumayag ang Amerika at mga kaalyado nito na alisin ang maraming economic sanctions laban sa Iran. Tinatayang halos 100 billion na frozen Iranian assets ang naibalik sa bansa. Para sa ilan, ito ay isang malaking diplomatic breakthrough, pero para sa iba, ito ay isang mapanganib na kompromiso.
Noong 2018, naging Pangulo ng Amerika si Donald Trump. Isa sa kanyang pinakamalaking desisyon sa foreign policy ay ang pag-withdraw ng Estados Unidos sa nuclear deal. Tinawag niya ang JCPOA na the worst deal ever dahil hindi umano mapagkakatiwalaan ng Iran. Agad niyang ibinalik ang matitinding economic sanctions laban sa Iran at sinubukang pigilan ang lahat ng Iranian oil exports. Ang resulta, lalo pang lumala ang relasyon ng dalawang bansa. Pagkatapos masira ang nuclear deal noong 2018, mabilis na lumala ang relasyon ng Iran at Estados Unidos. Ngunit ang pangyayaring tuluyang nagpasiklab sa tensyon ay naganap noong January 2020 nang iniutos ni US President Donald Trump ang isang drone strike sa Baghdad, Iraq. Ang target ay isang napaka-powerful na Iranian military leader, si General Qasem Soleimani. Si Soleimani ang commander ng Quds Force, isang elite unit ng Iran na responsable sa mga operasyon sa labas ng bansa. Siya ang itinuturing na arkitekto ng mga proxy network ng Iran sa Middle East. Ayon sa Pentagon, responsable umano ang kanyang mga operasyon sa pagkamatay ng maraming Amerikano at allied soldiers sa rehiyon. Sa isang iglap, pinatay siya ng missile na pinakawalan mula sa isang American drone sa loob ng Iraq matapos siyang lumabas sa paliparan doon at sumakay sa isang kotse. Para sa Iran, ito ay isang direktang assassination ng kanilang pambansang bayani. Matapos ang pagpatay kay Soleimani, nagbanta ang Iran ng paghihigante. Ilang araw lang ang lumipas, naglungsad ang Iran ng missile attacks sa mga base ng Amerika sa Iraq. Bagamat walang direktang digmaan na sumiklab, naging malinaw sa buong mundo na isang maling hakbang lamang ang maaaring magpasiklab ng malakihang giyera sa Middle East. Sa halip na direktang makipagdigmaan sa Amerika, gumamit ang Iran ng isang strategy na matagal na nilang ginagawa, proxy warfare. Sa sistemang ito, sinusuportahan ng Iran ng mga armed group sa iba't ibang bansa upang labanan ng kanilang mga kalaban. Kabilang sa mga grupong ito ang Hezbollah sa Lebanon, Hamas sa Gaza, Shia militia sa Iraq at Syria, at Houthis sa Yemen. Sa pamamagitan ng mga grupong ito, nagagawa ng Iran na palawakin ang impluensya nito sa Middle East habang iniiwasan ang direktang digmaan laban sa Amerika. Noong 2023, muling tumaas ang tensyon matapos ang malaking pag-atake ng Hamas sa Israel, isang malapit na kaalyado ng Estados Unidos. Kasunod nito, nagkaroon ng sunod-sunod na tensyon sa buong rehiyon. Ang mga grupong suportado ng Iran ay nagsimulang umatake sa mga target na may kaugnayan sa Amerika at sa mga kaalyado nito. Sa Yemen naman, ang Houthi rebels na suportado ng Iran ay naglungsad ng mga pag-atake sa mga barkong dumadaan sa Red Sea, isang mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan. Dahil dito, nagpadala ang Amerika at mga kaalyado nito ng mga warship at nagsagawa ng airstrikes upang protektahan ang mga ruta ng international shipping. Unti-unting naging isang malawak na regional conflict ang tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika. Sa mga sumunod na taon, lalo pang lumala ang sitwasyon. Ang mga milisya na suportado ng Iran ay naglungsad ng mga drone at missile attacks laban sa mga pasilidad ng Amerika sa Iraq, Syria at iba pang lugar sa Middle East. Samantala, patuloy din ang mga operasyon ng Amerika at Israel laban sa mga nuclear facilities at military networks ng Iran. Sa mga pinakabagong pangyayari noong 2025, lumala pa ang tensyon nang magsagawa ang Amerika at Israel ng malakihang airstrike sa Iran noong June 2025. At nitong Feb 28, 2026 ay humantong nasa rurok ang pagiging mortal na magkaaway ng Iran at US nang nagsagawa ng joint attacks ang US at Israel na ikinasawi ng pinakamataas na leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei, habang naglungsad naman ang Iran ng pagganti sa mga kaalyadong bansa ng US sa pamamagitan ng mga missile at drone attack sa iba't ibang bahagi ng gitnang silangan. Ang tunay na dahilan kung bakit napakahirap ayusin ang relasyon ng Iran at Amerika ay dahil sa malalim na mistrust o pagkakawalang tiwala na nabuo sa loob ng maraming dekada. Para sa Iran, ang Amerika ay isang bansa na minsang nagpatalsik ng kanilang gobyerno noong 1953 at sumuporta sa isang diktador. Para naman sa Amerika, ang Iran ay isang estado na sumusuporta sa mga militanting grupo at posibleng nagtatangkang magkaroon ng nuclear weapons at malaking banta sa seguridad ng gitnang silangan. Sa madaling salita, ang kanilang relasyon ay parang isang sugat na patuloy na bumubukas sa bawat bagong krisis. Ang kwento ng Iran at Amerika ay isang paalala kung paano ang mga desisyon sa politika, mga pag-aaklas, digmaan at paghihigante
ay maaaring magdulot ng dekadekadang galit sa pagitan ng mga bansa. At habang patuloy ang tensyon sa gitnang silangan, nananatiling isa sa pinakamapanganib na geopolitical rivalry sa buong mundo ang alitan ng Iran at Estados Unidos. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.